Isang pagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose of nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating araw sa pagbubulay ng makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay ang mabuting binhi at mapanirang damo. Ang ating batayang talata ay matatagpuan sa Mateo chapter 13 verses 29 to 30 at ganito po ang sinasabi. Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang mga trigo sa aking kamali. Salamat at purihin ng Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Ito ang una sa 5 talinghaga sa kapitulong ito tungkol sa kaharian ng langit. Sa talinghagang ito, itinulad ng kaharian ng langit sa isang taong naghahasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid.
Ngunit dumating ang kaaway at naghasik din ng masamang binhi. Ang wika, magkasamang tumubo ang mabuti at masamang binhi. Gusto ng katulong ng may-ari na bunutin kaagad ang masamang damo. Ngunit sinabi ng amo na hintayin na ang panahon ng pag-aani at baka sa pagbunot nito, maisama nila ng damo at pati ang mga trigo. Ang kaaway na naghahasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Lahat ng mabubuting binhi ay itinatanim ng Panginoon. Ngunit isang gabi, dumating ang dyablo at nagtanim ng masamang damo sa triguhan. Gabi kung umaatake ang kaaway. Nananatiling ganito ang kanyang strategy. Ang gabi ay kumakatawan sa ating kahinaan kung saan tayo ay inaatake ng kaaway. Sa panahong ang tao'y nagpapasa ng mabibigat na dalahin, kung kailan ipupunla ng kaaway sa ating isip ang pag-aalinlangan sa kabutihan ng Diyos. Sa sandal ng kabiguan, kung kailan winahwasak ng kaaway ang lahat ng ating pag-asa. Sa sandaling tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, kasabay ng nagdedeklara tayo ng digmaan laban sa dyablo at kanyang mga kampon. May araw ang paghuhukom kung kailan ang mga tagasunod ng dyablo ay hahatulan ng kamatayan sa impyerno at ang mga tagasunod ng Panginoong Jesus ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Nais ng mga utosang bunutin kaagad ang mga damo, ngunit hindi pumayag ang may-ari. Sabi sa Mateo chapter 13 verses 29 to 30 na binasa ko rin po kanina, huwag baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin ninyo ang mga trigo sa aking kamalig. Ito ang dahilan kung bakit hinahayaan ng Diyos na magkasamang nabubuhay ang mabubuti at masama. Ayaw niyang may isa sa mabubuting madamay sa paghusga at binibigyan naman niya ng lahat ang pagkakataon na magkasama-sama. Ganito ang mangyayari sa mga tagasunod ng dyablo ayon sa Mateo chapter 13 verses 40 to 42. Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magagalit ang kanilang mga ngipin. At ganito ang mangyayari sa mabubuti ayon sa Mateo chapter 13 verse 43. Ngunit ang gumagawa ng matuwid ay magliliwanag ng parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Salamat sa ating Panginoon sapagkat isinama niya sa mabubuti sa takdang panahon at dooy magpapaliwanag parang araw. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin sa panibagong buhay at pag-asa upang makapagbago, upang maging mabuting halimbawa sa aming mga kapwa. Panginoon, idinadalangin po namin ang lahat ng inyong mga anak na ngayon po ay papasok sa kanilang mga trabaho, sa eskwelahan, sa pang-araw-araw na gawain na kayo po ang gumabay sa bawat isa sa amin ngayong araw na ito. Idinadalangin din po namin ang aming pamilya at ang aming mga makakasalumuha sa araw na ito po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen.
Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon at salamat po sa inyong pagsama sa ating maikling pagbubulay-bulay ngayong umagang ito. A friendly reminder sa bawat isa sa atin po, be Christ-like in your workplace today. Humayo po tayong lahat at maglingkod.